Sa ngalan po ng patas na pagbablog, ibabahagi ko rin po sa inyo yung naging statement ng Office of the Vice President patungkol po dun sa viral video kung saan nabanggit ang pangalan ni VP Sara na di umano'y naging reason kung bakit pinahinto ang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue para siya ay makadaan. Para malaman niyo po yung kanilang side or yung kanilang explanation, ano? Dahil hindi naman po natin layunin na mag-mislead at saka manlinlang or manglito ng mga tao. Kaya ibabahagi ko rin po sa inyo kung ano yung naging pahayag nila. Ito po ay follow-up video ko dun sa unang video ko dyan sa baba, no, patungkol dun sa issue kung saan nga po viral yung sinasabing pagpapasara ng Commonwealth Avenue para makadaan ng isang VIP at nabanggit po ng ilang beses ang pangalan ni VP Sara. Sabi sa statement ng OVP, nakalagay dyan, Statement of the Office of the Vice President. The Office of the Vice President informs the public that Vice President Sara Duterte was not involved in the traffic disruption caused by the closure of a portion of Commonwealth Avenue by the Quezon City Police Office. The Vice President is in Mindanao for the World Teachers' Day and other activities. The Vice President did not ask QCPD and will never ask government agencies, including law enforcement bodies, to carry out actions that would inconvenience the public or cause them harm. The Vice President will always put the interest and welfare of the public over her own personal interests and privileges. The viral video is spreading injurious information that is grounded in falsity. The OVP calls on QCPD to conduct an investigation and hold all those responsible accountable for their action, including the liability of the person who took the video and maliciously appended the traffic stop to the Vice President. It is also expected for QCPD to rectify this error and publicly disclose the VIP involved in the road closure. Thank you. So sa madaling salita, sinasabi po ng OVP ng camp ni VP Sara na hindi po siya yung reason kung bakit na-close yung portion na yun ng Commonwealth Avenue. So, if that's the case, nalito yung police, hindi niya narinig ng ayos yung nirelay na information sa kanya. Maaaring nga sinabi ay, isara muna natin tong portion na to ng Commonwealth Avenue dahil may dadaan na VIP, and then siguro ang pagkakaintindi ng police ay VP. Magkatunog nga naman, ano? So, kung totoo yung sinasabi ng Office of the Vice President na hindi si VP Sara yung reason kung bakit nasara at naantala ang trapiko sa Commonwealth Avenue na yon, sa part na yon ng Commonwealth Avenue, then therefore, dapat lang na mag-apologize ang QCPD at dapat sabihin nila kung sino yung totoong VIP na naging reason kung bakit naantala yung trapiko doon. Hindi ba bawal yun? So, kung sino man yung VIP na yon, dapat i-divulge nila yan nang hindi na puputakte si VP Sara if that's the case, no? So, kung totoo yung sinasabi ng OVP, no? Kasi, ang problema kasi dun sa video na nag-viral, wala namang date na nakalagay, no? Kung kailan nangyari yon. So, hindi natin alam kung recently yan or kung dati pa yan. Kasi, ang sabi ng OVP, nasa Mindanao si VP Sara. So, kung yan ay nangyari recently at wala dito sa Manila, wala sa Quezon City si VP Sara, then therefore, sino yung VIP na yon? Dapat malaman natin, ano? Dahil, nagiging discussion ngayon ay umiikot kay Inday Sara, no po. So, yan po, no? So, maaring nalito yung police, no? And then, nung na-relay ito dun sa mamang nagbibideo, yun na yung pinanghawakan nung nagbibideo. At paulit-ulit niyang sinabi yung pangalan ni VP Sara. So, ito po yung problema kapag may maling impormasyon na nare-relay, ano po. Maaring mag-create ng animosity, maaring may personalidad na maging negatibong imahe or maging masamang imahe sa publiko because of wrong information. At talagang, alam nyo, nung panahon ni VP Lenny, si VP Lenny ang pinakabiktima ng fake news at saka false information. Naalala ko tuloy, no, nung pinakalat nila na si Atty. Lenny daw ang reason kung bakit naantala ang mga flights sa NAIA. Kung doon ako nagkakamali, yung pagkakatanda ko, piloto ng Cebu Pacific yung nagkalat nun. Correct me if I'm wrong, no? And then, napatunayan nila Atty. Lenny at ng mga otoridad na may kinalaman doon sa airport, doon sa airline, na hindi totoo yung kinalat nung naturang piloto na sa Atty. Lenny ang reason kung bakit naantala yung mga flight, no? So, kung ganun din ang nangyari kay VP Sara, kay VP Inday Sara, then therefore, dapat managot, dapat linawin ng mga taong involved yung pangyayari yun, ano? So, parang alam niyo na, yung nangyayari, kung ano yung ginagawa nila dati kay Atty. Lenny, parang nangyayari ngayon kay VP Sara, no? Nag-utos or nag-expect ang OVP na isang investigation mula sa QCPD. So, sooner or later, eventually, malalaman ng tao kung ano yung totoo. And yun nga, kailangan mag-apologize ng QCPD at linawin nila yan at alamin natin kung sino ba talaga yung VIP na yon. Bakit ganun, no? So, kung hindi siya Vice President, hindi siya President, sino siya? Bakit may mga taong kailangan mag-adjust at may heavy traffic na kailangan maantala para lamang makadaan siya? So, sino yon? Kung hindi siya Vice President, kung hindi siya President, sino yon? Dapat malaman ng publiko. So, yun po, no?
siguro nalito yung police, and then nung narinig nung nagbibideo na VP, nag-assume na rin siya na VP Sara yung tinutukoy at paulit-ulit niyang nabanggit sa video. And then yung mga tao na nakapanood ng video, ayun na, nag-create ng narrative, nag-create ng opinion, nagbigay ng komento, naging malaking discussion, naging national news, naging national issue. At ayan po. Kaya sabi ko nga, dun sa unang video na ginawa ko, ito po ay follow-up, no, sa ngalan ng patas na pagbablog, no. Kasi hindi rin naman tama kung yung video lang na yon ang pagbabasihan natin. Pakinggan natin yung sinabi ng Office of the Vice President, dahil kung tayo ang nagkakamali sa ating pagkakaintindi at sa ating pinaniniwalaan, wala namang masama kung itatama natin yung pinaniniwalaan natin. Kaya kailangan marinig din natin yung side ng OVP patungkol sa issue na to. Dahil kung sila naman yung tama at sila yung nagsasabi ng totoo, tayo pala ay naniniwala sa maling impormasyon or maling video, no? Maling impormasyon na narinig natin at nakita natin sa video na yon, ano? Kaya kailangan maging responsable po tayo pare-pareho. Kaya dun sa video na ginawa ko, tinurn off ko yung comment dahil ayaw ko makapag-create ang mga makakapanood ng video na yun ng wrong narrative or wrong opinion, no? At ibuhos na sa comment kapag may nakabasa pa, maaaring paniwalaan, ano, no? And bukod doon, nilagyan ko rin ng disclaimer, no, dun sa description. Inilagay ko rin doon ng statement ng OVP para mabasa ng mga makakapanood ng video. At nilagyan ko yung title na please read the description for disclaimer, no. Ganun po tayo dapat maging responsable sa ating pagbablog, sa paggawa ng content at pagbabahagi ng impormasyon sa social media. Dahil sabi ko nga kanina, kung tayo naman ay naniniwala sa mali, no, kung yung sa atin ay maling paniniwala, tayo po ang magsasuffer, no. At hindi po natin gusto yung pare-pareho. At this point, no, merong investigation, malalaman natin kung sino yung VIP na yon. At sa ngayon, ngayon ko lang din nakita to kaya binahagi ko sa inyo agad. Ito po yung statement ng OVP. No? Ngayon, intayin po natin ang resulta ng investigation. Salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.